Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Mga kabunyog, mga kababayan, welcome po ulit tayo sa isa na namang episode ng ating Punto Diretso. Ito ang ating punto. Nirevoke na ang visa, nirevoke daw yung visa ng asawa ni Roque. Si Roque mismo ang nagkumpirma niyan, mga kabunyog. Ngayon, denied na ba ang asylum niya? Denied na ba? Ay kung nirevoke yung visa niyang asawa niya at posibleng denied na ang visa niya, ay ang application niya sa asylum, political asylum. Gumalaw ba si Kaufman? Gumalaw ba si Kaufman? Anyway, yan nga ang ating puntuhan. Mga kabunyog, mga kababayan. Sa interview kay Roque ng isang local na radio station, si Roque na rin mismo ang nagbigay ng impormasyon na yung palang asawa niyang si Myla, di ba? Myla ang pangalan ng asawa niya, Myla Roque. Gustong sumunod sa kanya sa The Hague, sa the Netherlands. Kaya nag-apply ng visa sa Dutch Embassy. Sa Dutch Embassy, nag-apply. Tuwang-tuwa si Roque dahil na-approban. At ang binigay yata parang 2 years, multiple entry. Bihira yun. Europe yun eh. Binigyan siya ng Schengen visa ng Holland, ng Dutch. 2 years, multiple entry. Kaya lang, si Roque na rin ang nagsabi, makalipas lang daw ang ilang araw, nakatanggap daw ng sulat galing sa Dutch Embassy na nire-revoke, binabawi yung visa. Kaya hindi nakasunod sa kanya yung asawa niyang si Myla. Pati raw yung mga anak niya, halos sigurado na rin na hindi magagrant yung visa. Kaya sulo si Roque doon sa The Hague, sa the Netherlands. Inaasahan ko sana na magtatagpo kami muli ng aking misis at ng anak ko. Pero ang misis ko, 2 buwan nag-apply para makakuha ng appointment sa Dutch Embassy para sa visa. 1 buwan nag-antay para makuhang visa. Nabigyan ng visa. At sabi ko pa nga, ang galing mo, 2 years ang visa na naibigay sa'yo. Kaya lang, araw lang ang binilang, dumating ang sulat na rinirevoke ang kanyang visa. So, sa Dutch Embassy din. So, ang problema dyan, dahil na-revoke ang visa niya, syempre, ganun na rin mangyari dun sa mga application ng aking mga anak para makakuha ng visa dito sa Netherlands, no? So, mukhang long-term, mawawalay na naman ako sa aking pamilya talaga, no? Ngayon, kung sa ganun pa lang na pamilya niya, hindi na binigyan ng visa, denied yung visa, lalo naman yung kanyang political asylum. Kasi parang parang binigyan ka ng political asylum, ibig sabihin, nagmalasakit sa iyo ang Dutch government, naunawaan ang sitwasyon mo, naawa sa iyo, kaya binigyan ka ng political asylum. Tapos ngayon yung asawa mo na binigyan ng visa, binawi. Parang magiging inconsistent yon. Kaya itong ginawang ito ng Dutch Embassy, Dutch government na binawi yung nauna ng inisyong visa, ay malamang patungo na ito sa deny. Patungo na ito sa pagkaka-deny ng political asylum application ni Roque. Kahit siguro si Roque, natutunugan niya na yan. Mahihirapan na yung kanyang political asylum. Ngayon ang tanong natin ganito. May gumagalaw ba na sa mga nangyayaring ito kay Roque? Parang masaklap ang mga nangyayari kay Roque. Na-issuehan ng visa yung kanyang asawa, multiple entry pa, 2 years, tapos bigla ilang araw lang pagka-issue ni revoke. Hindi kaya may mga gumagalaw nito? May gumagalaw nito na itong si Kaufman, alam naman natin matindi ang away sa ni Roque. Open in public yung away ng dalawa. Nagsasagutan talaga eh. Ito pa namang si Kaufman, malawak ang impluwensya nito at network sa
the Netherlands at sa buong Europa. Ay nung may kinausap nga si Roque na na Dutch lawyer na tungkol doon sa sinasabi ni Roque na local or domestic remedy niya, yung posibleng magsampa ng petisyon sa local Dutch court para questionin ang legality na continuous detention ni Duterte. Hindi sang-ayon doon si Kaufman. Pero nalaman ni Kaufman na may kinausap na na abogado, Dutch lawyer si Duterte. Kinausap ni Kaufman yung nasabing Dutch lawyer. Sinabi mismo yan ni Kaufman. Napanood ko yung interview kay Kaufman diyan eh. Sabi ni Kaufman, yung Dutch lawyer na kinausap ni Roque, kinausap ko. Pinaliwanagan niya raw. Ay kung yun nga ginawa ni Kaufman yun, ay ito pa kayang political asylum application ni Roque? Ayaw ni Kaufman, nandun si Roque. Siya, nadidistract siya. Nadidistract siya sa paghawak ng kaso ni Duterte sa ICC. Kaya ayaw ni Kaufman na nandun si Roque sa dahig, lalo sa Europe. Kaya nga sabi nga daw ni Duterte, ni Digong sa kanya, pauwiin mo na. Sabihin mo, umuwi na lang siya sa Pilipinas. Kaya, malamang itong political asylum application ni Roque, hindi malayo. Gumagalaw din dyan si Kaufman na hindi mag-grant yan. Ano sa tingin nyo, mga kabunyog, mga kababayan? Hindi kaya ginagamit ni Kaufman yung influensya niya, yung network niya sa dahig, sa The Netherlands para hindi mag-grant ang political asylum ni Roque? Aside pa dyan, yung pagkontra ng gobyerno ng Pilipinas. Kasi wanted si Roque sa Pilipinas. Mayroon siyang pending na warrant of arrest. Mayroong warrant of arrest na in-issue sa kanya at non-bailable yun. Mabigat yung kaso niya, qualified human trafficking. Sa Europe, ang human trafficking, lalo pat qualified human trafficking ito, mabigat na kaso yan. Kaya, ito? Sa tingin ko, madidinay na yung political asylum application ni Roque. Sa tingin ko, gumagalaw si Kaufman. Ang gobyerno ng Pilipinas, hindi lang sigurado yan. Kasi nagsabi naman si Boying Rimulya, ino-oppose ng Pilipinas ang pag-apply ni Roque ng political asylum. Kasi hindi naman siya ginigipit, hindi naman siya inaharas sa Pilipinas. Talaga lang mayroon siyang mga kasong kinakaharap na kailangan niyang harapin. Hindi political ito. Anyway, yan lang. Yan lang ang ating punto, mga kabunyog, mga kababayan. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.